Nagbukas na naman ako ng aking coin slot. Ayan o. Kung makikita ninyo. May naghulog siya ng 5 pesos. Tapos ito. 3 pisong ganito. Yung dalawa hindi na read. Yung 3 piso. So yung 2 hindi nabasa. At yung 5 piso binasa. Pero ang basa niya is 1 peso lang. So nag-malfunction na naman yung reading niya. So hinanap ko kaagad dito sa loob yung mga 5 piso na hindi ko naman alam kung alin doon. Kaya ang ginawa ko, lahat ng nasa ibabaw, kinuha ko lahat at i-calibrate ko. Tapos i-monitor ko kung tama yung reading niya. Dapat makita natin na ang basa niya is 5 pesos at hindi 1 peso. So ulitin natin, kanina umaga ginawa ko na to. Tapos hindi ko malaman kung puro ganito nga hinulog ng customer ko. Ngayon, idinamay ko na yung ganitong piso niya, yung lumang piso. Ayan. Old coin niya. So, ayan. Yan pa lang as of now. So, na-monitor ko nasa worth of 20 pa lang. Hindi ko nabanggitin. So, buhay na natin tong coin slot ko. Pagkatapos kong i-recalibrate, tapos i-off ko muna yung ating router doon. Ayan o. Yung ating billing router. Ito. Ayan. Para ma-refresh yung kanyang system. So kanina kasi ginawa ko tapos hindi ko in-off kasi marami nakakonect. And still, nagloko pa rin yung reading nito. So hindi ko naman na-monitor. Pero i-remind ko sa mga naghuhulog dito sa share wifi ko, dito sa machine, na dapat ang ginagawa nila guys, lagi nyong ipaalala sa kanila na kapag naghuhulog sila ng 5 peso, dapat tingnan din nila yung cellphone na ginagamit nila kung ang basa talaga nila ay 5 or piso para ma-monitor natin kung saan siya nagkakamali, kung dito ba or pwede sa piso. Kasi dapat alam natin kung saan sila misreading para agad natin maayos agad natin yung problema o ma-fix natin. Kasi kaya tinatanong ko alin ba yung nag-misreading siya, kung sa 5 peso o sa 1. Kasi kung ulitin ko na ulitin sa 5 piso, hindi naman pala doon nagloloko, puro recalibrate ang mangyayari sa akin. Hindi naman pala, at dito pala naggagaling yung problema sa piso. So yun, ngayon ay ginawa ko silang 3 na para mas maganda, tapos i-refresh natin yung system niya, yung ating billing router. So start ko na, buhayin ko na ulit itong ating coin slot. Ito ang ginagamit ko guys. Pinull out ko na yung kanyang adapter yung power supply niya. At ang ginagamit ko talaga dito is UPS. Ito. Ayan guys. Matagal na to sa akin guys nung simula nung ginamit ko itong UPS na to. Sobrang tagal na po niya dahil kapag nag-brownout out, wala pong brownout sa akin. Dahil meron akong 7 to 8 hours na available time para mag-wifi sila dito. Kasi lahat po ng aking modem, billing router ay meron pong ganitong UPS. Kaya mag-brownout man siya, meron pa rin po akong wifi. Kung gusto nito guys, ay nasa TikTok shop ko lang to nabibili. Itong UPS niya. 7,800 mAh yung kanyang power niya. So tumatagal siya ng 7 to 8 hours. Depende po yan sa paggamit natin at dapat siya ay fully charged din. So yun. Para maganda rin to pag ginamit natin guys, hindi siya mag-over power din at hindi rin siya yung mahina ang kuryente. So nasa normal power lang siya. Kung mag-brownout man at tapos biglang nagsindi, hindi po maapektuhan itong ating coin slot para masira. Dahil nasa normal voltage lang po yung pumapasok sa coin slot natin. Power on na natin, saksak na natin dito. So ayan, bumuhay na siya. So matagal na po sa akin to, siguro mag-1 year na po ito. Ngayong sa August or July, itong unit ko na to. So mga ganun po siya. So far so good talaga yung working niya, wala pong problema. O yan, bukas na po siya. And start calibration na tayo. So ayan, punta na tayo ng coin slot. And sa baba may 3 dots sa bandang kanan, i-click natin yan. Tapos piliin lang natin yung coin calibration version 2. Ayan. Pagka-click natin, ganito yung lalabas niya. So hintayin lang natin, automatic mag-on yan. So wala tayong ibang gagawin dito.
start calibration tayo. Ito, start calibrate ang i-click natin. So naka-ready na yung pera natin kaya i-start na natin. So kailangan i-monitor natin yung pera. So wait lang So ayan, start calibrate tayo. Yan na, tutunog na to. Yun. So hulog tayo ng 5 pesos. Yun, mali Hulog na 5 piso yung lumabas. So mali agad yan. Kapag mali yan, so ito may problema. Malamang ito yung hinulog ni Tirot. Hindi ba? So hulog ulit tayo. So 5 pesos. So yan guys, kapag namali yung isa, ayun makikita mo, piso. Ang basa niya sa 5 piso, yung isa tama, 5. So i-delete natin yan. Ayun. So ngayon, ihuhulog ulit natin yung mali kung ganun ulit ang basa. So di ba tama na, dinilit natin. Ganun lang guys, pagka nagkakamali ng reading, i-delete mo lang ng ganun tapos ibalik mo ulit yung maling basa niya. So diretso natin hulog. So yun, 5 pesos, 5 nang lumalabas, hulog ulit natin. Dapat 5 yan, 5. 5, yun, 5. 5. So yun, tuloy na lang natin. Ano nga tama? So yun, pinakita ko lang yung yan, puro 5 So ganyan yung ginawa ko kanina rin umaga, hulog, 5, walang nalabas na ibang number puro 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. So 5, yun, okay. May 1,000 yung video. 2, Abaw. yun yun. So, yun na, ayos na. Yun yung hinulog mo kanina, yung unang hulog ko. Ang basa piso. Yun na yun. So, ganun lang guys. Kapag piso ang basa doon sa 5 piso, delete agad. Tapos, ihulog mo ulit yun para ma-recognize ng ating system. Hanapin niya yung yung pera niya, yung value niya. Itatama ng ating system yun. Automatic po yun.